Ngayong umaga po may mga at least 5 mga issues tayong pag-uusapan. At bilang panimula siguro ay uh, ating pag-usapan yung mainit pa rin na issue ngayon, no? Yung walang hinto na atake, especially ng mga nasa security sector, sa mga progresibong grupo at sa mga personalidad, no, na nagpapahayag lamang ng kanilang mga damdamin at mga opinions, lalong-lalo na sa maiinit na issue ng ating bayan sa ngayon. Ang tinutukoy po natin ang walang hintong red tagging at terrorist tagging, no, na pinamumunuan ng at nagmumula ito especially dito sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC, no, na dito ang nakaraan ay in-expose natin, no, na merong tumataginting, no, na 19.1 billion na pork barrels sa 2021 national budget. At nitong mga nakaraan ay umiikot sila, ano, nag-heighten yung kanilang paninira, hindi na lamang sa mga kabayan black, maging doon sa mga ilang personalities. So patungkol po dito ay pakikinggan natin ang dagdag pang mga statement ng ating mga kasamahan dito sa nangyayaring ito, no, na continuing vilification campaign, red tagging and terrorist tagging na ginagawa, especially ng mga nasa security sector. Siyempre, as a privilege, dahil birthday niya ngayon, unahin ko nang tatawagin si Rep. Arlene Brosas. Rep. Arlene, go ahead. Thank you, Kaloy. Yeah. The Gabriela Women's Party stands with Angel Locsin and her sister Ella Colmenares amid the relentless red tagging perpetrated by the government. Specifically po ng NTF-ELCAC na ang spokesperson ay si General Parlade. Kilala po si na Angel at Ella ng maraming Pilipino sa pagbibigay ng tulong sa kapwa, lalo na sa panahon ng sakuna. Matagumpay ang naging yes to red lipstick, no to red tagging sa social media na sinimulan ni Angel para sa mga katulad niyang target ng red tagging attacks. Kaya kung tingin ni Parlade na may naloloko siya sa sinasabi niya laban sa kanila, nagkakamali siya. Hindi terorismo ang pagtulong sa kapwa. Siya pa nga itong umaastang terorista sa ginagawa niyang pananakot sa mga nagmamalasakit sa kapwa. Parlade is a publicly funded Halloween mascot for repeatedly scaring off and threatening women's rights advocates. Kaya patuloy ang panawagan namin na tanggalan ng pondo ang NTF-ELCAC at ilaan ito para sa mga patayang serbisyo at budget para sa mga pampublikong ospital. Sa kapalpakang ito ng red tagging arm ng gobyerno, lumalabas na palpak din talaga ang anti-insurgency, no, na kanilang mga ginagawa. Dapat imbestigahan kung saan ba talaga ginagamit ang mga pondo dito. At panghuli, siguro, dapat lang na ipanawagan natin na kung seryoso talaga ang gobyerno na tugunan ang mga ugat, ang mga talagang pinagmumulan ng armed conflict, dapat pumupok sa usapang pangkapayapaan ang gobyerno na ito. Yes, maraming salamat, Rep. Arlene. Ngayon naman, susunod natin si Representative Eufemia Colyamat ng Bayan na Party List. Go ahead, Katherine. Yes, Kung Kaloy. Una sa lahat, bago pa man ang terror law, nakakaranas ng karahasan, no, ng pamamaslang ang hanay ng mga pambansang minorya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kadalasan ito ay sa mga area na may mining, dam, at energy projects. Ngayong may terror law, mas lumaganap ang black propaganda, red tagging at tumitindi ang militarisasyon sa aming mga komunidad. Ito ay dahil sa pinaigting ng gobyerno ang pagbibinta ng ating mga likas na yaman na ang kalakhan ay matatagpuan sa lupang ninuno. Ang sagad-saring red tagging, terror law, surveillance na ito
ay gawaing kriminal na, no? Batay sa karanasan naming mga katutubo. Ang kasunod nito ay ang pagpapaslang at pag-aristo dahil sa gawa-gawang kaso. Nangyari ito kina Nicanor de los Santos, Jonel Campos, Dato Jubilio Sinso at Emerito Samarca. Ganun din ang karanasan ng mga aktivistang pinatay tulad ni Jory Portilla, Carlito Badion, Randall Echanes at Zara Alvarez na pinaslang nitong kasagsagan ng lockdown at pandemya. Niriritag nila at umaabot sa pagpaslang dahil sila ay nagsasabi ng katotohanan. Kaya nararapat lamang dahil ito ay bunga, no, ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kaya ito ang binabatayan natin na kailangan alisin, hindi bigyan ng pundo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict dahil kadalasan ng mga biktima ay ang mga karaniwang mamamayan na nagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan at nakiisa doon sa pagtatanggol ng ating pambansang soberanya. Maraming salamat. Maraming salamat ka, Peña. At ngayon naman ay sunod nating tawagin si Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Go ahead, Franz. Thank you, Kaloy. Magandang umaga po sa ating mga kasamahan sa media at sa mga nanonood po ng presser na ito ng Bakabayan. So, walang katapusan ang red tagging ng gobyernong ito sa mga dissenters, sa mga opposition, sa mga nagsasalita, maging sa celebrity, no, nakikiisa kami at sumusuporta kami kay Angel Locsin at iba pang mga personalidad, kay Ella at kay Lisa Soberano sa sa pagtatanggol nila ng karapatan ng mga kababaihan. So, ang red tagging ay pasong-paso na itong modus ng militar at ng pulisya para patahimikin ang mga mamamayang naghahanap ng hustisya at lumalaban para kamtin ang mga serbisyong panglipunan na talagang responsibilidad ng ating gobyerno. Ang katotohanan ay magpe-prevail. Okay? Dapat sagutin nitong mga nagre-red tag, itong mga walang katapusang EJK, extrajudicial killing, pagpatay sa mga kabataan, pagbibintang at iba pang mga kasinungalingan na ipinamarali. At saka tanungin din natin itong mga red taggers, 'di ba? Yung ginagawa ninyo sa West Philippine Sea, ano na ba yung ginagawa ninyo? Pinabayaan ninyo ang West Philippine Sea na sakupin ng mga ng Chinese. Ano bang ginagawa ninyo dito? At yun pa, ginagamit ang red tagging para lang mailayo ang atensyon ng publiko dito sa mga kapabayaan, korupsyon, hindi magandang paggogobyerno ng Duterte administration. Kaya tigilan niyo na ito at nagbibigay lang kayo ng at ito ay dapat na dahilan na rin para ang Supreme Court ay mag-issue na rin ng TRO para doon sa ATA, Anti-Terrorist Act. Thank you, Kaloy. Maraming salamat, Franz. Ngayon naman ay isunod natin tawagin si Representative Ferdy Gaite ng Bayan Mula Party List. Go ahead, Ferdy. Yes, maraming salamat, Kaloy. Sa talagang sa kainutilan ng gobyerno ito, sa kawalan ng tunay na programa o plataforma para bigyang tugon ang mga batayang suliranin ng ating bansa mula sa pananakop ng mga dayuhang mga bansa tulad ng Estados Unidos at China, ang pagpapatuloy ng paghahari ng mga burokratang kapitalista kung bakit matindi ang katiwalian o korupsyon sa ating pamamahala, at gayon din ang kawalan ng tunay na reformang agraryo dahil sa panatili ng feudal na karakter ng ating lipunan. Pilit na pinipihit ngayon ng gobyerno na ang dahilan daw ng ating suliranin ng ating bayan ay ang insurhensya. At ito na nga ang bunga, itong red tagging na ginamit yung very, very old playbook, 1950s pa and much earlier. Ginamit na yung playbook na yan ni Senator Joseph McCarthy. Tinawag nga itong McCarthyism na nag-witch hunt sa loob mismo ng Estados Unidos. Hinanap yung mga supposed
communist supporters. Tulad nga ngayon, pati ang mga artista, no? Pati ang mga taong simbahan at kahit mga taong sa gobyerno tulad namin sa Makabayan Block ay wini-withhand ng gobyerno ni Duterte. Mga pangunahing tagapagsalita tulad ni Parlade, si Badoy, si Laanyo, sila Esperon, luma ng tugtugin yan at lumang playbook na yan. They are so predictable, sabi nga nila. Pero ang hindi predictable ay yung pagkilos sa mamamayan at yung natanggap nilang backlash doon sa pag-red tag sa mga artista, mga celebrities tulad ni Angel Locsin, ni Catriona Gray, ni Lisa Soberano at marami pang iba ay nalalagay ngayon sa depensiba itong gobyerno. Kaya tagahabol sila para baguhin ang kanilang script. Pero tulad ng script na ginawa yan nung panahon na sa US ni Joseph McCarthy, ginawa rin niya ni Marcos, yan ay lahat nag-fail. At lahat ng ito ay mananagot sa panahong nararapat. Well, as we speak, meron daw nangyayaring press conference. Itong, ano ba ang totoong pangalan nito? Jeffrey Celis, pero sa kanyang ID ay Eric, ano yung pangalan niya? Hindi ko na maalala. Pero sa totoo lang, Gutierrez ba? Eric Almendras. Almendras, no? Sa totoo lamang, kung totoong nasa loob siya ngayon ng gobyerno, may violation na kagad. Falsification of official documents tulad ng official ID. Pero liban dyan, itong discredited na taong ito na sinasabi ngayon na dinadawit kami at iba pang mga mamamayan sa sinasabing membership sa CPP, NPA, NDF, itong nasangkot sa droga, itong military asset, bayaran ng military ay walang kredibilidad sa mata ng bayan. Kaya dito sa kanilang desperasyon, malinaw na hindi sila magtatagumpay sa kanilang ginagawang red tagging o terrorist tagging. Salamat kayo. Maraming salamat, Comforting. Ngayon naman ay tawagan natin si Representative Sara Jane Hilago ng Kabataan Party List. Go ahead, Sara. Thank you, Kaloy. Kabataan Party List stands with Angel Locsin, Ella Colmenares, women's rights advocates, and all human rights defenders saying no to red tagging. Hindi po katanggap-tanggap itong pagpapatuloy ng nakapapahamak na practice na ito ng pagbabansag ng nakakatapak sa kalayaan sa ekspresyon ng lahat para magpahayag ng kanilang saloobin, ng kanilang protesta laban sa abuso, sa katiwalian at sa mga hindi makatarungan ng mga palisiya at patakaran ng ating pamahalaan. Ito po ay nakakaapekto dun sa ating kakayahan at kapasidad na panagutin ang mga tao sa kapangyarihan, lalong-lalo na sa paggamit ng mga pampublikong resources. The public announcement of the military of surveillance without court order is also part of a broader attempt to threaten and harass us in the Makabayan Block and undermine the democratic representation and participation of the people. We ask, is this where billions of intelligence funds go? From surveillance by military intelligence, illegal arrest, to filing of trump-up charges, and vilification of vocal opposition lawmakers, the Duterte administration is trying a range of shameless tactics to silence critical voices and crack down on dissent. Sa bahagi ng mga kabataan, magpapatuloy tayo na magsalita at gagampanan ng ating tungkulin. We in Kabataan Party List express our solid commitment to perform our mandate and continue doing our job as a true sectoral party of the Filipino youth. Maraming salamat. Maraming